Ano ba ang prayer? Okay, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kaya natatakot ka, kausapin mo ang Diyos. Nag-aalala ka, kausapin mo ang Diyos. Kung problema ka, lapit ka sa Diyos. Mayroon daw isang bata ay naglalakad. Okay. At aakyat sa pulpito. Okay. Kailan lang, karga-karga lang na yan ng lola. Okay. Ingat po kayo doon sa mga malutong na mga upuan, no? Lalo na pag may karga kayo na. Alright, so bakit ka mababagabag? Sino ba ang Diyos mo? Tayo po lahat ay tumayo. Please open your Bible in the book of Acts chapter 7 verses 49 and 50. Ganda ng tunog ng ngayon, ha? Kumisa nasa power, dating ang ating sound system. Amen. Nagkakarinigan ba tayo? Amen. Acts 7 verses 49 and 50. Kita niyo na? Sabay-sabay natin basahin. Go. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Hath not my hand made all these things? Manalangin po tayo. Diyos na dakila sa lahat, pagpalain niyo po ang oras na ito na aming pag-aaral ng iyong salita. I-bless mo po ang bawat anak mo at mangusap kayo po sa aming kalagitnaan. Abutin mo po ang pangangailangan ng bawat anak mo. Alam ko po, Diyos, ang bawat isa sa amin ay mayroong burden, mayroong pangangailangan, may suliranin, o may dinaramdam, may problema. Diyos, ikaw po ang siyang nakakaalam. Panginoon, comfort mo ang bawat anak mo at bigyan mo po sila ng lakas ng loob sa iyong mga pinanghihinaan ng loob, dakilang Diyos. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, the title of my message this morning is, Who is your God? Who is your God? Or who is God? Okay? It is one thing to know there is a God. It is another thing to know the God who is. Isang bagay na alam mo na may Diyos. At ibang bagay alam mo kung sino yung Diyos na yun. Amen? And God is bigger than any problem you're facing now. Just trust Him. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya po, ang laki-laki ng problema mo sapagkat nakikita mo ang laki. Hindi mo nakikita ang laki ng Diyos mo. Kaya kung may malaki kang Diyos, may maliit kang problema. Si Goliath, si David, hindi niya nakita ang laki ni Goliath. Ang nakita niya ang laki ng kanyang Diyos. At marami tayong Goliath sa mundong ito. Goliath ng problema, Goliath sa financial, Goliath sa pamilya, okay? Goliath sa heart problem, whatever, okay? Mga Goliath yan. No? Panghihinaan ka ng loob kung hindi mo alam ang Diyos mo. Para sabihin ko sa inyo, ang Diyos ko ay malaki. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So pag-aaralan po natin ngayong umaga yung salitang big. My God is big. In acrostic type. B stand for bountiful. I stand for infinite. And G stand for
great or gracious. Hello? So, 3 punto lamang po. Kasi 3 litra yung salitang big. Para bigyan ko po ng emphasis sa inyo kung anong Diyos at sinong Diyos natin. At hindi ka dapat matakot. Nakita natin, mga kapatid na minamahal, ang ating Diyos, ang sabi niya, heaven is my throne and earth is my footstool. Okay? Ang langit ang aking luklukan at lupa ang aking tungtungan. What a big God! Amen? Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? Hath not my hand made all these things? Question mark. Parang ikaw ang tinatanong dito para mag-react ka, para tumugon ka, para sagutin mo yung tanong na yan. How big is your God? Okay? My God is so big, so strong, and so mighty, there's nothing my God cannot do. The river are His, the mountain are His, the ocean are His, all things are His. Amen. Amen? Kahit ikaw, kanya ka. Mga kapatid na minamahal. So, I have a big God and that can do a big miracles. We believe in miracles because our God is a God of miracles. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Ito yung Diyos na naghati ng dagat para sa mga Israelita para gawing kalsadang tuyo ang gitna ng dagat. Ito yung Diyos na nagpahinto ng paglubog ng araw nung nakikipaglaban ng ang kanyang bayan upang sila'y magtagumpay. Hindi pinaloob ng Diyos ang araw. Mga kapatid na minamahal, ito yung Diyos na nagpakain ng 5 tinapay at 2 isda sa libo-libong tao. Ito yung Diyos na bumuhay ng patay. Ito yung Diyos na nagtikong ng bibig ng leon para kay Daniel. Ito yung Diyos na kasama ng 3 Hebrew men doon sa gitna ng ornong apoy. At yung Diyos na yun din ang Diyos natin. For with God, nothing shall be impossible. Okay? I have a big God that can do a big miracle. Now, heaven is my throne, ang sabi niya dito, and earth is my footstool. Now, ang sabi po dito, mga kapatid na minamahal, dito sa Isaiah 46 verse 9, look at your Bible, sabi po ng Panginoon dito, remember the former things of old, for I am a God, or I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Alam niyo ba na may mga bagay tayong nakikita na kailanman hindi pa nakikita ng Diyos. Hello? Tinanong ko yung mga estudyante ko dyan Sabi ko, alam niyo ba kung na may bagay na lagi nating nakikita, araw-araw nating nakikita na kailanman hindi pa nakita ng Diyos. Ano yung pastor? Nalaking mga mata. Mag-isip naman kayo. Hello, amen? Ako madalas akong maraming nakikita kamukha ko. Nagkasalubong kami ni Dingdong. Sabi ko, kamukha tayong tao. Kala nyo magkamukha kami lalaki. Alamang lang siya ng ilang ligo. Amen? Madalas may nakikita tayo, kamukha natin. Pero ang Diyos, kailanman, wala pa siyang nakitang kamukha niya. Hello? Kamukha niyang malakas, kamukha niyang makapangyarihan sa lahat. Walang hihit sa Diyos. Wala pa siyang nakitang kapantay.
Oh, sangayon na kayo. Wala pa siyang nakita na kanyang kapantay. Tayo, madalas mayroon tayong nakikita kapantay. Tama ba? So remember, the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Okay? Mga kapatid na minamahal, sino ang Diyos mo? Anong klase ang iyong Diyos? Who is your God? It is one thing to know that there is a God, and it is another thing to know the God who is. Diyos ba si Kristo? Sabi ni Christ, I and my Father are one. Ano ba? Sabi nung mga hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, hindi. Ang ibig sabihin yan, isa lang sila sa pagiging pastor. Mayroon ba nakalagay dyan? Kami, ako at ang Ama, isa kami sa pagiging pastor. Hindi. Sabi niya, I and my Father are one. Because ang Diyos binubuo ng tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. These three are one, ang sabi po dito. Nga lang, hindi sinama dyan ang Holy Spirit sa verse na yan. Amen! Now, who is your God? Okay? Another verse. My God is big. Oh, yan ang pag-aralan natin, big. In acrostic type. Okay? Now, ang sabi dito sa 2 Chronicle chapter, bago tayo papalaw, 3 points lang naman to eh. Mabilis to. Okay? Nagamusal ba kayo? Mabuti naman. Okay? 2 Chronicle chapter 2 verses 4 and 5. Kasi gusto ko na kayo, bawat Kristiyano ay magiging oriented dito, sapagkat hindi natin dapat panghinayangan ang ating ginagawang pagbibigay sa gawain ng Diyos, because ang Diyos natin mayaman, ang totoo, hindi siya nangangailangan. Ang nangangailangan ang kanyang gawain. At kung tayo ay maaari niyang pagkatiwalaan, tayo ang gagawin niyang channel of blessing. At dapat kilala mo ang Diyos mo kung gaano siya kalaki. Okay? 2 Chronicle chapter 2 verses 4 and 5, sabi niya, Behold, I build an house to the name of the Lord, my God, to dedicate it to Him, and to burn before Him sweet incense, and for the continual shewbread, and for the burnt offerings, morning and evening, on the Sabbath, and on the new moon, and on the solemn peace of the Lord our God. This is an ordinance forever to Israel. And the house which I build is great, for great is our God above all God. Who is your God? What is your God? Our God is a great God. Amen? So yung G, pwede natin sabihin, gawin ay gracious or great. Yan. Papalaot na po tayo. Sino ang Diyos mo? Anong klase ang Diyos mo? So number 1, my God is, little b, stand for bountiful God. Diyos ng kasaganaan. Bountiful. I will sing unto the Lord. Ang sabi po dito sa Psalms chapter 19 verse 6, sabi po, I will sing unto the Lord because He hath dealt bountifully with me. The word bountiful means sagana.
Sa Tagalog, yung bountiful, buntis. Yan, bountiful. Yan. Hello? So, our God is a bountiful God. Diyos ng kasaganaan. Pastor, kung ang Diyos ko, Diyos ng kasaganaan, ba't ang buhay ko hindi sagana? Hello? Yan ang hirap Ha? Ano bang ibig sabihin ng sagana? Yung humihiga sa salapi, humihiga sa ginto, yung nasa iyo lahat ng gusto mo. Hindi ho. Yung mayroon ka at nai-enjoy mo. Amen? Sagana. Prosperous. Yan. Na-enjoy. Pwede kang maging successful. Na businessman. Successful. Na teacher. Successful. Na attorney. Successful. Sa trabaho mo. But you are not prosperous. Ha? Now, kasama po yun, mga kapatid na minamahal. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po maramot yan. Kaya lang, alam niyo mga kapatid na minamahal, kung minsan hindi natin tunay na kilala ang Diyos natin. Kaya, anak ka ng Diyos, namumuhay ka na parang anak ng Diablo. At yun ang mahirap. Ang kung tutuusin, sasabi ng iba, dapat walang Kristiyanong mahirap. Mahirap ako, Pastor. Mahirap pa kayo niyan? Hello? Lahat kayo ata may cellphone Mahirap pa kayo niyan? Hello, amen? O anong ulam niyo kanina? Ha? Kami nga saluyot Saluyot sa umaga, saluyot sa tanghali, saluyot sa hapon. Pinano namin yan. Bakit kanyo? Okay. Bumili ng maraming gulay ang aking partner, ang aking sweetheart. Okay? Namanhikan na po kami. Ang saya. Hello? Kita namin yung magiging biyanan ni Jane, yung magiging golo nila, kababayan ko Pangasinan. Ang ganda ng banding namin. Alam niyo, yun lang ang dadaling sa namin sa kanila. Nakalimutan pang isinakay. Pagdating doon, o iba-iba nyo na yung gulay. Anong gulay bababa? Wala, naiwan sa kabyaw. Sabi ko, sige, pasensya kayo. Bukas ulam natin, puro gulay. Ha? Kaya ginabi kami nakauwi, pero papunta kami 3 hours lang halos Matraffic talaga sa dito Manila. Eh pag ako naging presidente dyan, talagang iboto niyo ako 20 years. Ayusin natin yan. It takes 20 years. Na mga kapatid, na minamahal, joke lang yun. Hindi politician ang pastor niyo. Okay? Man of God. Hello? Ang politician, servant of man yan Okay? I rather mas gusto kong servant of God kaysa servant of man. Alright? My God is a bountiful God. That's why, ang sabi po dito sa 37 verse 25, I have been young. Ito yung paboritong verse ni Nanalita. Oh, I have been young, sabi niya. And now I'm old. Yet have I seen the righteous yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Paborito ni Nanalitang verse yan. Hindi paborito ni James yan. Paborito ni Nanalita yan. Hello, amen? Hello, amen? Sabi niya, ako'y naging matanda. Ay, naging bata. Ngayon, matanda na kanya. Hindi ko nakita ang isang matuwid nagpalimos ng pagkain ng tinapay. Pastor, bakit si Lazaro? Si Lazaro, kaya inuwi na sa langit Kaya kung righteous ka, Kristiyano ka, huwag kang magpalimos, magtrabaho ka ng tama, i-bless ng Panginoon, bawat hahawakan. Ha? Bawal magpalimos sa Kristiyano. Bawal magnakaw.
Because our God is a bountiful God. Manalangin ka naman. Okay? Ang sabi po ng panalangin ni David, huwag mo naman akong gawin mahirap. Huwag mo rin akong gawin masyadong mayaman. Baka makalimutan kita, Panginoon. Now, ito po, sasabihin ko po sa inyo, ang sabi ng psalmist, I have been young and now I'm old, yet sabi niya, have I not seen the righteous forsaken. Hindi ko nakita ang isang matuwid, pinabayaan. Ang sabi ng Diyos, I will not leave you nor forsake you. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Isa kang tatay, iwanan mo pa ng mo? Sa mall, na alam mo naman na hindi marunong muwi? Hindi. Tama po ba? Isa kang tatay, nandun kayo sa kagubatan at alam mo, ang anak mo, bata pa lang, hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa, hindi niya kayang mabuhay sa sarili niya, iiwanan mo ba? Hindi. How much more ang Diyos natin? Nandito tayo sa mundong ito, ang promise ng Panginoon Diyos, I will not leave you nor forsake you. At ang sabi niya, hindi ko nakita ang isang matuwid na nagpanimos ng tinapay. Kasama yan sa pangako, mga kapatid na minamahal. Because our God is a bountiful God. A big God. Malaki ang Diyos ko. Pastor, malaki ang problema ko. Alam niyo, pag nakita mo ang Diyos mo na malaki, makikita mo ang problema mo, maliit lang yan. Amen. Amen? Naalala ko yung widow woman doon sa Israel sa 1 King chapter 17 verse 14. Look at this. Alam niyo minsan, pagka ganyan na, may sigilan na, atay kagat ko, hirap ng buhay. Ito nga walang pang-matrikula yung anak ko Ito nga wala kaming halos kainin. Mag-pray ka sa Panginoon, magsikap ka sa Panginoon, at pagpapalain ka ng Panginoon. Gagayad ka ng Panginoon. Okay? Kahit minsan, minsan kahit uwak, maruming ibon, kayang gamitin ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang anak. The widow woman, look at this. In 1 King chapter 17 verse 14, thus saith the Lord of God, God of Israel, sabi po dito, the barrel of meal shall not waste, neither shall the crush of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Alam niyo yung istorya dito, kung kukunin mo ang konteksto niyan ng chapter 17, 3 years and a half na nalangin si Elijah, wag umulan. Hindi umulan. Yung 3 years and a half na walang ulan, walang patubig, walang halaman, hindi makatanim ng palay, ibig sabihin, walang ani, walang crop. Pero, pinakain ng Diyos ang widow woman. Pinakain ng Diyos yung man of God, si Elijah. Why? Sapagkat sila ay nanalig sa Diyos. Amen? Sabi kay Elijah, punta ka doon. Mayroong balo na magpapakain sa'yo. Pastor Elijah, punta ka doon. Mayroong balo na babae, may isang anak. Siyang magpapakain sa'yo. Pumunta si Elijah. Pagdating doon, mayroong babaeng balo doon na mumulot ng patpat, ng kahoy, panggatong. Ang sabi niya, babae, makiinom nga ako. Hirap pati tubig doon. 3 years hindi hampay, walang tubig ay walang ulan wala nang nawasa, wala nang ilalabas yung lulipo. Okay? Sabi ng babae, siguro marami-rami pang stock niyang tubig. Amen? Ikukuha niya, ay babae, sabi niya, makisahin mo na rin tuloy ako. Doon na medyo nagreklamo, Ma'am Elijah, kung alam niyo lang, isang dakot na lang na harina ang nasa aming lalagyan.
Isang hotcake na lang magagawa ko doon. Paghahatian namin ng anak ko, ito na ang huling hapunan namin at mamamatay na kami. Sabi ni Elijah, gawin mo yung pinagagawa ko. Alam ng Diyos. Hello? Napilitan din yung babae. Sige na ho. Habang kinakain ni Elijah yung hotcake. Hello? May ulam, isang galunggong. Nanunood yung bata siguro. Ha? Nalalaway. Palunog-lunog. Bawat subo ni Elijah. Ha? Nagbubulang man yung mag-ina. Huwag ka mag-alala. Dagdagan mong prayer mo. Ititira ka niya ni Pastor Elijah. Hello? Ay binaligtad na. Gusto na yung kalahati. Sabi ng bata, ay, binaligtad na. May matira man dyan, yung ulo. Anong laman yung ulo? Galunggong yan. Kaya mo na, kakain ka rin. Pagkakain ni Elijah, inubos. Tinginan na lang siguro yung mag-ina. Pamatay na. Instead na ma-extend pa ng ilang minuto yung buhay natin. Di ba dito yung matatong na missionary na pastor na yan? Okay? Pagkakain niya, sabi niya, o sige, magluto rin kayo ng para sa inyo. Siguro sabi ng byuda, aba, ang alam ko, niluto ko ng dati. Hindi yata itong Elijah ito. Pero dahil sinabi, alam niya na lingkod siya ng Diyos, tinignan niya yung kanyang lalagyan ng harina o sa atin bigasan. Hello? Amen? Kasi sa Middle East, hindi yan mahilig sa rice eh. Amen? Oh, tinignan ang bigasan. Aba, alam ko, isang takal na lang ang bigas namin. Eh, ba't ngayon umaapaw yung lalagyan? Sumisibol. Sa tuwing magsaing yung byuda ngayon, bawat salot niya napapalitan. Sa bawat gamit niya ng mantika na nasa kanyang garapon o nasa kanyang bote, ay sumisibol. At ang sabi ni Elijah, huwag kayong mag-alala, hanggang bumuhos ang tubig, magbunga ang lupa, hindi kayo maubusan. Why? Ang Diyos natin ay Diyos ng kasagaran. Hey! Hello! Kaya ka bang pakainin ng Diyos? Wala ka lang tiwala eh. Magtiwala ka sa Diyos. Siyempre, lakipan mo yan ng gawa. May kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oh Lord, bigyan mo ako ng trabaho, matulog ka. Walang trabaho darating. Mag-pray ka, tapos maghanap ka. Bibigyan ka. Yun yung ibig sabihin nun. Kumato kayo, kayo'y magbubuksan. Maghanap kayo, kayo'y makakasumpong. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan. Promise po ng Diyos yun. Bakit? Diyos siya ng kasaganaan. Hello? Our God is a bountiful God. Amen? Yun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid na minamahal. Ang mga Israelita, nung sila'y ilabas niya from Egypt, nagmarcha sila doon sa ilang walang tiyangge, sa ilang walang pabrika, sa ilang walang trabaho doon, walang business doon, wala. Hanap buhay doon. Pero ang mga anak ng Diyos, nabuhay doon ng 40 years. Hello? Nehemiah chapter 9, verse 19. Verses 19 to 21. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Unahin mo ang Diyos, unahin ka rin ng Panginoon. Minsan kasi agad tayo naawa sa sarili natin. Paano ba tayo kaawa ng Diyos? Iniintindi ka agad natin yung sarili natin. Unahin natin ang Diyos. Yung pong ibig sabihin nyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Why? Subok na po. Proven na po ang Diyos. Okay? Tingnan natin, mga kapatid, Nehemiah chapter 9, verses 19 to 21. Sabi po dito, yet thou in thy manifold mercies
forsakes them not in the wilderness. The pillar of the clouds departed not from them by day, to lead them in the way, neither the pillar of fire by night, to show them light, and the way wherein they should go. Thou givest also thy good spirit to instruct them, and while withheldest them not thy manna from their mouth, and give them water for their thirst. Yea, 40 years did thou what? Sustain them in the wilderness, so that they lacked nothing. Their cloth was waxed not old, and their feet swelled not. Naintindihan niyo yan? Aba, pag-araw, nandun sila sa wilderness. Nakarating na ba kayo ng wilderness? Nakita niyo pala, walang puno doon, walang damuron, tuyo. Ilang nga eh. Habang nandun sila, galing na si tatay doon, nakarating ka na doon. May payong sila. Pinapayungan sila ng Panginoon ng kulap. Pagdating ng gabi, walang neko doon. Walang meral ko doon. Walang ispilap ko doon. Mayroong silang ilaw. Haliging apoy. Walang palengke roon. Pero binibigyan sila ng pagkain, ng mana. Alam niyo yung mana? Hindi yung ibinigay sa iyo ng tatay mo. Mana. Ito yung pagkain galing sa Diyos, sa langit, na tuwing umaga, pinupulot lang nila. Mana. Oh, yeah, 40 years didst thou sustain them, sabi niya, in the wilderness, so that they lack nothing. Nagkulang ba sila? Hindi. Damit. Walang tiyanggi doon. Pero yung damit nila, hindi na luma. Hello? Sapatos! Wala nang tiyanggi doon. Walang footstep doon. Pero naka-Nike sila. Amen? Hello? At ang maganda, yung sapatos ni Aizen na ganyang kalaki, umabot ng 20 years old si Aizen, lumalaki ang paa, lumalaki rin yung sapatos niya. Nakita ba kayo ganyan? Eh siguro lumaki pastor, bumuka. Hindi mo. Sumabayan sa paglaki ng kanilang paa. Mga kapatid na minamahal, yan ang Diyos natin. Yun ang Diyos nila, yun din ang Diyos natin. Another verse. Kayo mawala ng pag-asa. Diyos natin ay Diyos ng kasaganaan. A bountiful God. Numbers chapter 1 verses 45 to 47. So were all those that were numbered, pansinin yung maigi kasi nandito yung census ng bilang nila. Siguro pastor, kunti lang sila kaya kaya i-provide ng Panginoon. Pipito lang sila. No! Tingnan natin. Okay? So were all those that were number of the children of Israel by the house of their fathers from 20 years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel. Actually, ang binilang lang dito yung 20 anyos pataas. Hindi binilang yung bata. Even all they that were numbered were 600,000 and 3,000 and 550. Ba't ganyan magbilang yung mga Hudyo? Naintindihan niya? Mamaya, ano natin sa letra, ay sa number talaga. Okay? Ilan? Even that were number were 600,000 and 3,000. 600,000, 3,000. I don't know. And 550. But the Levites after the tribe of their father were not numbered among them.
Now, ang census po dito, to help us to ascertain that number, or the number that had come out of Egypt, ito, ang sabi ni Dr. Melvin Group, ay ganito, 600 fighting men, 600,000. Ito yung approximate na number nila. Okay? Yung mga fighting men, 600,000. Okay? Yung mga women, actually, kung tutusin, mas marami dapat women eh. Mga babae. Tulad natin ngayon, outnumbered kami. 400,000. Approximately 400,000 yung mga women. And then, senior citizen, 200,000. Children, 800,000. Plus 100,000 mixed multitude that follow. So all in all, mayroon 2,100,000 people, which does not include the tribe of Levites. Okay? So, maaring ang, kung ito total mo yon ay nasa 3 million people. Can you imagine that? 3 million people. Pakakainin ng Diyos araw-araw. Walang mga hanap buhay, walang trabaho, pero sinustentaan sila ng Panginoon. Ikaw pa kaya? Nandito ka, may mga trabaho. Hello? Amen? Doon, buong pamilya. Si tatay walang trabaho, si nanay walang trabaho, si kuya walang trabaho, lahat sila walang trabaho. Sinustentuan sila ng Panginoon doon sa wilderness. How much more dito, nandito tayo? Hello? So, nasa 3 million people. Okay? Would be the number who came out of the land of Egypt. Except their animals, camels, yung mga sheep nila. So, they must consume 50 trucks of manna per day. 50 trucks of manna per day. Kung bigas yun, 50 trucks of sacks, no? Rice per day. And water needs, there is 12 million gallons per day. 12 million gallons per day. Walang nawasan. Hello? Kasama na doon yung panligo, pang-toothbrush, pang-inom. Pero ipinrovide ng Panginoon, nasa wilderness sila. Hello? Kaya mo yan ng Diyos? Yes, because our God is a bountiful God. Diyos ng kasaganaan. And the area needed to accommodate this multitude when they come at night would be exceed 100 miles in square miles. Okay? 100 square miles yung akupan nila. Pag nagmarcha yung mga yan, yung 3 million people, yung kalsada mula sa Kabanatuan siguro hanggang doon sa Tarlac. Pero na-provide ng Diyos yung kanilang need. Amen? Because our God is a bountiful God. A big God. Hello? Kikinig ba kayo? Our God is a bountiful God. Can you imagine that in 40 years in wilderness, God provided their needs every day. Nakita natin dyan ni Nehemiah chapter 9 verse 20 and 21. Nakita natin, wala nang palitan siguro. No. Ano yung pastor? Hindi ang babaho nila. Ewan ko. Pero walang sinabi niyan.
Eh paano yung brief nila? Pag naligo, hindi mo babalik ito, isusuot ulit. Side B, may naligtad. Okay lang sa lalaki, sa babae. Parang mahirap. Pero walang sinabi. Siguro pagkaligo sa may laba. Wash and wear. Amen? Wash and wear. Ha? Yun ang Diyos natin. Amen. Mahirap ba yun? For with God, nothing shall be impossible. Yung mga sapatos nila, lumalaki. Pero hindi na gagawin ngayon dito. Noon niya yung ginawa. Bakit? Eh, marami ng tiyanggi. Hello? Kaya ginawa ng Diyos yun. Kasi walang pagbibilihan. Ngayon, sasabihin niya, oh, buka na yung sapatos mo. Punta ka na sa tiyanggi. Okay? Okay. What's that, okay? Ukay-ukay. Alright. Our God is a bountiful God. That is why His name is Jehovah. Ha? Oh. Alam niyo yung ibig sabihin ng salitang Jehovah, yung pangalan ng Diyos? That means that the eternal one or existent who are continuously revealing Himself to man. Jehovah. Jehovah. Kaya kung ang Diyos mo, Jehovah, edi, kala nila yung Jehovah sa Jesus Christ, magkaiba. Yung pangalan Jehovah sa Old Testament, sa New Testament, ay si Jesus. Kaya lang, mali rin, sa New Testament, papalitan mo yung Jesus ng Jehovah. Kasi yung salitang Jehovah, ginamit yan sa Old Testament. Hello? Amen? Ngayon, pag-aralan natin ngayon yung ibig sabihin ng Jehovah. Alright? Amen? Nandiyan pa kayo? Jehovah means the eternal one or existent who continuously revealing Himself to man. He is the Jehovah Jireh. Ibig sabihin, Diyos na nagbibigay ng pangangailangan. Our God is a bountiful God. He is the Jehovah Jireh. Ha? Diyos na nagbibigay ng pangangailangan. He is the Jehovah Rapha. Diyos na manggagamot. Siyang nagpapagaling. He is the Jehovah Nissi. Diyos ng katagumpayan. He is the Jehovah Tsidkenu. Diyos ng katwiran. He is the Jehovah Raha. Diyos na isang tunay na pastor. Siya si Jehovah Shammah. Diyos na laging nariyan at namamatnubay. Kaya kung ang Diyos mo ay si Jehovah Shammah, lagi kang may kasama. Amen? Ang sabi niya, I will not leave you nor forsake you. He is the Jehovah Shammah. Lagi mong kasama. Ay, di ba? Okay? Diyos na laging nariyan. He is El Olam. Kaya kung siyang Diyos mo, lagi kang may ulam. Amen? Anong ibig sabihin ng El Olam? Walang hanggang Diyos. Hebrew word po yun. Okay? Walang hanggang Diyos. Kaya, ang Diyos natin, Diyos ng kasaganaan, He promised us that He will not leave us, nor forsake us. Hebrew chapter 13, verse 5. Look at this. Bago tayo pupunta sa second point. Can you imagine that? 3 billion people sa wilderness na i-provide ng Diyos in 40 years. Walang hanap buhay, nakakaraos. Minsan, buhay natin dito, kabalak, nakakaraos. Isipin mo, nasa wilderness ka pa. Amen? Gusto mo makarating sa promised land, magtiis ka lang,
Magpakatapat ka sa Panginoon because our God is a bountiful God. Matatapos din niya. Makakarating ka rin sa promise niya. Now, Hebrews chapter 13 verse 5, look at this. Let your conversation, sabi niya, manner of life, okay, be without covetousness, but be content with such thing as you have, for he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. He is our Jehovah Shammah. Lagi siyang naririyan. Lagi mo siyang kasama. Sa hirap at ginhawa, naririyan siya. Hindi niya ipinramis na walang problema dito sa mundo nito. Pero ang promise niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Magpakatapat lang tayo, darating tayo doon sa puntong ibibless na ng Lord ang ating buhay. Sasagana, kahit hindi mo yan dinasa, magkakaroon ka na. Amen. Walang nagmamadali. Maraming tao nagmamadaling yumaman. Anong nangyari? Nalugmok sa kalubayan. Nalugmok sa kasamaan. Kapit sa patalim. Magpakatapat ka lang sa Panginoon. Kung hindi man tayo aanin yung ating mga anak at mga apo. Alam niyo, kung nagsikap ka ngayon at hindi mo man nakamta ng tagumpay, ang susunod sa iyo, ang aanin. Kaya kayo na maginhawa dahil may naghirap na sa inyo. Hello, amen? Ipinatuloy niyo na lang. Kaya mapalit kayo mga kabataan, mga anak. Yung mga magulang nyo noon, para lang gumraduate, para lang makapag-aral, nandyan yung nakipagtrabaho, pag-araw ng Sabado at Linggo, nagtatrabaho yan para may baon sa Lunes. Nakikipagtanim ng palaya para may pangmatrikula. Ngayon, nakapag-aral, pinasagana na ang buhay nyo. Kayo, hindi nyo na naranasan yung makipaglaba, makipaglansya. Ay lalo na ngayon, anak kayo ng Diyos. Hello? Kaya kayong mga nakapag-aral, huwag kayong magpayaman. Kung narating mo man yan, yung kalagayan mo ngayon, because of your parents na nagsikap. Amen? Wala ako dito kung wala yung magulang ko. Di ba? Hello? Oh. Kaya ang tatay nyo, kahit pandak yan, dapat tingalain pa rin. Kahit anong tangkan mo. Amen? Amen? Oh. Praise God. Si RJ, mayroong businessman na tatay. Hey! Saan siya? Okay. Oh, mabuti hindi drug lord yung tatay nyo. Amen? Sa mga kapatid na minamahal. Ha? Praise the Lord. Sipin niyo, tatlo anak ni Brother Fernand nag-aaral. Dalawa, no? Malapit ng mga tapos ata si RC. Ang abogasi, ay abogasi. Businessan. Si Ron, malapit na maging seaman. Mayroon tayong kapatid na seaman. Hindi seaman luloko. Seaman siyang talaga. Dapat nakauwi na eh. Sabi niya, hindi ako nakasama sa naong pastor, so wala ako sa anniversary. Di ba rin? Basta mag-inag ka dyan. Pag uwi mo naman dito, nandito pa rin kami. Mag-anniversary at yung mag-isa mo. Nagtatanong siya, mga pastor, magkano mabigayan? Sabi ko, hindi pa kami nag-meeting eh. Alam ko, tagka-1,000,000 natang bigayan eh. Praise the Lord. Our God is a bountiful God. Amen. Amen? Second. B stand for bountiful. My God is so big. B stand for bountiful. I, our God is almighty and infinite God.
pag sinabing infinite, walang hanggan, unlimited, immeasurable. Kung kanin, inasal. Anti-rice. Hello, amen? Oh. So our God is infinite God. Walang hanggan. Hello? Oh. At walang imposible sa Kanya because He is Almighty, all-powerful. Hello? Omnipotent God. And my God is always with me. He will never leave me nor forsake me. And with God, all things are possible and nothing is too hard for my God. Kaya sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and I show the great and mighty things which thou knowest not. Anong problema mo? Na parang imposibleng balutas ng tao. Sa Diyos, walang imposible. Okay? Amen? For with God, nothing shall be impossible. At ang sabi niya, Jeremiah 32 verse 27, sabi niya, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Tanong po yan. Is there anything too hard for me? Anong sagot mo? Nothing. Hello? Ako ang Diyos ng lahat ng tao, lahat ng laman. Sabi niya, mayroon bang imposible sa akin? Tanong ng Diyos sa iyan. Sagutin mo. Anong sagot mo? Walang imposible sa Diyos. Lahat ay posible. Anong problema mo ngayon? Our God is an infinite God. Hello? Anong takot mo? Kaya ka natatakot pala eh. Ang tingin mo sa Diyos mo, maliit. Ang tingin mo sa problema mo, malaki. Mas believe ka sa problema kaysa Diyos mo. Okay? Mga kapatid na minamahal, ito po, kaya kung Kristiyano ka, kulang ka sa tiwala sa Diyos, kaya hindi mo lubos may suko ang buhay mo sa Kanya, kaya hindi ka lubos na nagbibigay, at may bigay ang hinihiningi ng Diyos, hindi kalugian na ibigay mo sa Diyos ang Kanyang hinihingi, hindi kalugian na sumunod ka sa Diyos. Bakit? Kayang tumbasan ng Diyos kung anong binigay mo sa Kanya. Ang kulang lang natin, pananampalataya. Kasi puro tayo pagdududa. Ang pananampalataya ay parang vitamina na nagpapalakas. Ang pagdududa ay parang mikrobyo na nagpapahina. Ang pananampalataya ay parang fertilizer o pataba na nagpapalago ng ani. Ang pagdududa ay parang damo na pumipigil ng ani. Ang pananampalataya parang susing nagbubukas. Ang pagdududa parang susing nagsasara. Dapat dagdagan mo ang iyong pananampalataya sapagkat ang Diyos mo, malaking Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hello? Amen? Who is your God? Kaya yung puro ka pagdududa, parang si Agustin. Hindi niya ma-imagine ano kaya ang Diyos. Hindi. Huwag mong ilagay lahat sa utak mo ang Diyos. Napakaliit ng utak mo para ilagay mo dyan ang Diyos. Minsan daw si San Agustin namamasyal. Kuhan ko kaya sa video. Namamasyal si Agustin doon sa dagat, sa pampang ng dagat. Nakita niya isang bata.
gumawa ng butas at mayroon siyang dabo. Kumukuha ng tubig sa dagat, nilalagay doon sa maliit na butas. Sabi ni Agustin, "Bata, anong ginagawa mo?" Sabi ng bata, "Nililimasan ko ang dagat." Sabi ni Agustin, "Posible ito. Ang liit-liit yung butas na yan, yung tubig ng dagat, ilalagay mo dyan." Nakapag-isip si Agustin. Sabi niya, marami tayong minsan hindi naintindihan kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga, huwag mo intindihin, maniwala ka lang. Hello? Minsan din natin naintindihan yung nangyayari sa buhay natin. Oh, Panginoon, tapat na nga ako. Ba't nangyayari pa sa buhay ko ito? Panginoon, ako nga nagkukwayat na, nagkakalog pa, nagsusulwinig pa. Ba't ganito bang buhay ko? Maghintay ka. May plano ang Diyos sa'yo. Maghintay ka. Magpakatapat ka lang. Ituloy mo lang. Tumanaw ka sa malayo, hindi lang sa malapit. Alam niyo ibig ko sabihin? Alam mo, maghintay ka. Ang Diyos, hindi nauna, hindi siya nahuli. Mayroon siyang timetable. Amen? Anong problema mo? Anong hinihingi mo? Partner sa buhay, maghintay ka. Darating yan. Mayroon ka na bang sinabihan? Saan malapit ang puso mo? Hello, Inay? Hindi na kayo tatawa. Alam niyo na yun eh. Ay ba't pagka-problema? The same problem, nagre-reklamo pa kayo. Sabi nung isang tagapayo, yan ang hirap sa atin. Nakaranas ka ng same problem, nakaraos ka, nakaranas ka uli ng same problem, nagre-reklamo ka. Ba't pagka nakakatawa, pag pinatawa ka, the same kwento, pag ikinuwento sa'yo uli, hindi ka natatawa. Hello, Pastor, alam ko na yan eh. Alright. Mga kapatid na minamahal, alam niyo po, ang Diyos, mayroon siyang tamang panahon. Hindi siya nauna, hindi siya nahuli. Maghintay ka lang, magpakatapat ka lang, ituloy mo lang. Huwag kang mareklamo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Hello, magtiwala ka lang sa Diyos. Because our God is a big God. B stand for bountiful. I stand for infinite. Sabi ng tao, kita ko muna, bago ako manampalataya. At sabi ng Diyos, manampalataya ka, makikita mo. Amen? Kaya kang iangat ng Diyos. Kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya kang ipagtanggol ng Diyos. Kaya kang tugunin ng Diyos. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Kailangan mo pang gumaling. Hindi mo na kailangan gumaling, yuwi ka na. Hello, Nay? Yuwi ka na. Mali ba ang Diyos doon? Hindi. Ang Diyos hindi nagkakamali. Mas marunong siya sa atin. Okay? Kaya mayroon kang hinihingi, hindi niya binigay sa'yo. Baka hindi siya dapat sa'yo. At hindi para sa'yo. Amen? Sa love life. Ay ba nananalangin kayo? Panginoon! Dahil gustong-gusto mo siya, Panginoon, kung hindi mo rin lang ibibigay sa akin, Panginoon, kunin mo na siya. Okay. O kaya ayaw ibigay sa inyo ng Panginoon. Panginoon, kung ayaw mo rin lang siyang ibigay sa akin, pwede ba, Panginoon, ako na lang, ibigay mo sa kanya. Tuso ka, no? Di ba pareho lang yun? Hello? May nagpa-counsel sa akin, Pastor. Sino ba talaga nararapat sa akin? Bakit? Si Christian A o Christian B. Hindi naman pwede silang dalawa. Baka magkamali kasi ako, Pastor eh. Ikaw nakakaalam yan. Tanong mo sa Panginoon. Wala naman nakasulat sa Biblia na pangalan ng magiging partner mo.
pag-pray mo yung karapat-dapat sa'yo. Amen. Si Christian A o si Christian B? Hello? Amen? Lalaki o babae? Dapat nagtatanong kanyan. Mas magandang maghintay ng konti, ng matagal, kaysa makapag-asawa ka ng mali. Sabi nga nung napili ka na basa ko. Now, mga kapatid, our God is a big God. Amen? Oh, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Si Apostle Paul, nag-pray siya sa Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, mabilis na po tayo. 7 to 10, sabi niya, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn on the flesh. Ano itong thorn in the flesh, Pastor? Si Apostle Paul, dahil marami siyang gift, marami siyang kakayahan, matalino siya, baka mapuri siya, magyabang siya, binigyan siya ng tinik ng Panginoon. Yun ang bilang pang-control ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, mga kapatid na minamahal, magpasalamat tayo sa Panginoon pag kinukontrol tayo ng Panginoon. Dahil ang diablo hindi ka kukontrolin. Itutulak ka. Hello? Mayabang ka? Oo, papabayaan ka ng diablo. Pero pagdating mo dun sa bangin, itutulak ka. Pero ang Diyos, pag mayabang ka, sabi niya, anak, dahan-dahan ka, madapa ka. Anak, hindi, kaya ko ito. Oh. Ang diablo, hindi ka kukontrolin. Pero ang gagawin ng diablo, itutulak ka. Naintindihan niyo, ibig ko sabihin, kahit mali ka, kaya hindi lahat ng gusto mo dapat sundin mo. Hanapin mo kung yan ang gusto ng Diyos. Tanungin mo kung yan ang gusto ng Diyos. Hello? Sana may natututuhan tayo. At kung minsan may bagay na hingi-hingi natin at hindi binibigay ng Diyos. Bakit? Masama sa iyo. O hindi talaga para sa iyo. Praise God! Darating ang Panginoon, ibibigay ng Diyos ang talagang para sa iyo. Amen. Naintindihan? Ang Diyos hindi nagkakamali. Who is your God? My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big. B stand for bountiful. I stand for infinite. And last, our God is a great God or gracious God. Hello? He did not allow you to be to abroad. God has a purpose. Hello? Gusto kong mag-abroad, hindi ako pinayagan ng Panginoon. May purpose yan. Baka ayaw kang mapunta doon. Baka mapahamak ka doon. Eh gusto ko, hindi binigay ng Diyos. Baka masama sa'yo. Ikasasama mo. Sabi ko nga, lagi kong ini-illustrate sa inyo, nung bata pa lang si Jay, 3 years old, umuwi kami sa Pangasinan, sabi niya, pumunta kami doon sa tindahan ng tito ko, sabi niya, gusto ko yun. Kanya. Sabi ko naman, pakibigay niyo nga yung gusto ng apo niyo. Dito. Ay, hindi anak. Whistle bomb yun eh. Alam niyo yung whistle bomb? Yung parang bala ng disabog ng shotgun. Ha? May pabili yun eh. Oh. Ganda ng kulay green. Hindi alam ng anak ko na whistle bomb pala yun. Yung pag sinindihan mo yun, pipito muna bago sasabog. Alam niyo yun? Amen ba? Boom! Ibibigay mo ba sa anak mo yun? Dahil gusto niya? Hindi. Hello? Huwag mo yung ayaw ng Diyos sa'yo.
Because our God is a gracious God. Ha? Oh. Now, si Apostol Paul, nung siya'y manalangin, sabi niya, Panginoon, pagalingin mo ako. Anong sabi niya? Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Sabi niya, verse 8 na, For these things I besought the Lord thrice. Nanalangin siya 3 times, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, I am strong. Mahirap yung niliin niya. Kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Magkabaliktad. Kung kailan ako pangit, saka ako pungit. Ganun ba yun? Parang magkapos. Alam niyo yung ibig sabihin niya? Mahina siya sa laman, pero malakas siya spiritual. Alam niyo kung minsan, maganda may problema tayo. Bakit kanyo? Lalo kayong lumalapit sa Diyos. Amen. Pag wala kayong problema, nakakalimutan mo yun. Huwag naman sana. Kaya ganito, habang sagana ka, huwag mong kakalimutan ng Panginoon Diyos. Magdap ka lang ng bonus mo, nakalimutan ng Diyos. Nasa SM ka na kagad, nasa mall ka na kagad, nakalimutan mo yung commitment mo. Hello? Naalala mo, nubus na. Hello? Susunod, sasabihin ng Diyos, susunod, di ko nabibigyan ng bonus yan. Hello? Alam niyo yung ibig kong sabihin. Amen? Yung commitment natin, nakita niyo yan, nagkaroon na tayo ng hanggan. May pangalawa pang hanggan yan. Tinatapyas natin hanggang maaari yung pinakamatipid. Kasi dapat bakal yan eh mayroon tayong kahoy. Instead na bakal, bibili pa tayo, may kahoy naman, para hindi na bumili ng materialis, at least, pangsweldo na lang. Nagawa ito pero hindi pa tapos. Yung pang-third sana para sa anniversary, doon na tayo magluto. At maisang pa na natin ito doon, luluwag na tayo dyan. Hello? Temporary, sana maasinda niyan ng ganyang kataas para hindi ka natatapot, may malaglag. Pero paano yun? Hinihingi ba halong lang? Hinihingi ba simento? Hindi ho. Amen? Ano ibig yung sabihin, Pastor? Ibigay nyo yung commitment ninyo ng hanggat maaari mas mabilis. Hello? Hello? Kaya yan ang ayaw ko dyan eh. Yan ang ayaw ko dyan eh. Okay? Kaya nga ipinapaliwanag ko sa iyo ang Diyos natin, Diyos ng kasaganahan. Diyos ng walang hanggan. At Diyos ng mapagbiyaya at dakila. Hello? O wala kang trabaho ngayon. May purpose ang Panginoon. Kagustuhan ba ng Diyos yun na wala akong trabaho? Maghanap ka. Hindi lalapit ang trabaho. Hello? At dito, huwag ka lang mapili, may trabaho ka. Kung wala kang mapasukan, Pastor, di manganong ka. Magtanim ka ng mabuti. Hello? Walang Kristiyan tamad. Amen. Amen? Huwag mong gayahin si Juan tamad. Kahit sa pag-aaral, tamad. O Maria, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko po maging nurse ako. Bakit? Para paglaki ko, matulungan kong kapwa ko. Ikaw, Maria, anong gusto mo? Teacher po, para paglaki ko, matulungan kong kapwa ko. Ikaw, Juan, anong gusto mo? Gusto ko maging kapwa.
Hello? Alisin na natin yung Kristiyano ka, walang tamad na Kristiyano. Wala kang trabaho, sa bahay ka, magtrabaho ka sa bahay. Amen ba? Amen. Oh. Halimbawa, si Mrs. nagtatrabaho, ikaw sa bahay, hindi ikaw ang tigas. Tigasahin. Tigalaba. Nababawasan mo pagkalalaki ng lalaki pag naglaba? Hindi. Ang gandang tignan pagkalalaki naglalaba. Yan ang tunay ng mga macho. Macho nun. Amen? Pastor, yung panghugas ng pinggan, talagang pambabayan. Kaya Joy daw ang gamit. Sabi ng masawa, sige, bumili ako, Mr. Clean. Ikaw maglaba bukas. Okay? Amen? Replay yun, replay. Alam niyo na yan. Alright? So, our God is a great God. Infinite God and gracious God. Gracious siya. Mapagbiyaya. Mga kapatid na minamahal, tandaan po natin, iba ka na ngayon dahil Kristiyano ka na. Maraming tao alam, may Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. It is one thing to know that there is a God. It is another thing to know who God is. And this God is no other than the Lord Jesus Christ. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Our God is a God of mankind. Ang problema mo ngayon, lapit mo sa Panginoon. Tayong lahat ay tumira. Ang problema mo ngayon, alam ng Diyos siya. Problema, emotional, problema financial, problema spiritual, why not come and talk to Him? Pray. Lapit ka sa Kanya. It's your turn. Nangusap na ang Diyos sa atin. It's our turn na tayo naman ang kakausap sa Diyos through prayer. Come to Him through prayer. Talk to Him. Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo. Ngunit ang Diyos natin, alam niya. Alam niya. Alam niya yung burden mo financially. Alam niya yung burden mo physically. Alam niya yung burden mo spiritually. Alam niya yung burden mo emotionally. Kausapin mo ang Diyos sapagkat ang Diyos nagmamalasakit. Hindi ka umiyak dyan. Sabihin mo sa Kanya, magpakaawa ka. Lord, please, help me. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ay Diyos na buhay na Siya namin sinasamba at sa iyo ay walang imposible. Pagpalain mo po ang aming buhay, maging pagpapala po kami sa iba. Salamat sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Bless mo po bawat isa sa bawat anak mo. Hindi ko po alam anong kanilang kahilingan. Ngunit Ikaw, Panginoon, na nakakaalam ng lahat. Abutin mo po ang kanilang pagkakilang.
Diyos, salamat po. Sa aming pansamantalang pagtatapos, ikaw nawa, at siya pumatubay sa amin, hatid mo po kayo at ligtas ang bawat anak mo sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. At pagpalain mo ang kanilang pagbabalik mamaya. Hudyukan mo po sila ng iyong Santong Espiritu. Ang linggo ay para sa iyo. Para ikaw ay aming sambay sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, salamat po. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. God bless you. Magkaroon